Hi guys! Ako po si Renz Jr. at ito po ang aming podcast. Ako ay naniniwala sa kasabihan na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Hello, I'm John Carly Pascual. I believe that there is no evil or good money, it's just money. Ako po si Mark Tristan P. Domingo. Mahilig po ako maglaro ng basketball at isa akong dancer sa aming cluster. Ako po si Kay Antoinette M. Julian, 17 years old. Naniniwala sa kasabihan, pag kumain ka ng karabasa, magiging malinaw ang iyong mata. Hello, I'm Alicia Jersey Armabolo. I'm a picky eater and Yeah. Just that. So ayun guys, habang nakikita nyo naman, ito ang aming bunutan. Mag-explain na rin kung anong gagawin. So ito ang bunatan namin at per question po kami, meron po kaming bubunutin at answeran namin lahat ng tanong na nandito. Randomized po ito kaya tignan natin yung mga sagot nila. Tsaka yun lang. So, sisimulan natin sa isang tanong na wala. Tignan natin guys. Ito. So, na-encounter namin ang tatlong guro sa aming e-tech na subject. Ito po si Ma'am Rose B, Ma'am Teresa at si Sir Flor. So, sa tanong na to, if you rank them from top to bottom, who is the top and bottom and why? Tristan, ano ang yung sagot? Pinaka-top sa akin si Surfer kasi mas matagal natin siyang naging guro. Kasi nung first grading at second grading, di ba napalit tayo ng guro? Pero yung pangalawa nating guro na si Ma'am Teresa, ano lang saglit lang kasi. Tapos si Ma'am Rose B nalipat sa iba, doon sa grade 11 kasi wala daw silang math teacher dahil. Tapos si Sir Flor, nung first impression ko talaga, akala ko yung masungit siya, pero nung tumatagal, mas naging nakakabanding natin siya kapag nag-lecture. Ikaw, Carlo, ano naman yung mo? Yung sagot mo dyan sa tanong? I mean, matagal na natin teacher si Ma'am Rose B, kaya mas top ko siya. Tapos second naman si Sir Flor kasi siya naman yung nag-substitute kay Ma'am Rose B dahil nag-transfer yung sinabi ni Mark. Tapos si Ma'am Teresa sa last kasi paminsan-minsan lang namin siya nakikita. Para sa akin naman, ang aking top 1 ay si Ma'am Rose B kasi siya nga ang pinakamatagal ng aming guro. At siya yung pinakamas comfort zone na namin. Tsaka, ang susunod na doon, si Sir Flor. Kasi, hindi siya naman stricto, pero tama lang yung stricto niya. At lastly, si Ma'am Teresa. Hindi naman sa naninira, pero hindi ko lang type yung strict niya kasi masyadong strict kasi siya. Ikaw, Kate? Ano yung sagot mo Ang doon? pinakatap ko ay si Ma'am Rose B kasi siya pinapaliwanag na masyado yung mga discussion niya at kung magtatanong ka sa kanya, sasagutin niya ng maayos. Second naman si Sir Flor, mabait naman siya at nakakasama ko siya, nakakabanding lalong-lalo na sa kanyang pagtuturo. At lastly si Ma'am Teresa kasi siya napaka-stricto niya. Kung ano yung gusto niyang role, yun na lang yung role na ipapasunod sa inyo. Kahit hindi naman kayo sanay sa mga dati naming teachers. Ikaw, Alicia? Ano naman? Kaya mo yan. Tuloy lang. ang pinaka-top ko is Sir Flor kasi lahat ng qualities ng isang teacher ay gusto nandun sa kanya at yung maka-second ay si Ma'am Rose B. Either strict or fun siya, depende sa mood yun. Last is Ma'am Teresa kasi saglit lang. Sige. Sige, Tristan, mumuna ka na ng isang tanong ulit. Basahin mo na rin. Sige po. What were your expectations from Ma'am Teresa Asuncion? Ikaw naman, Alicia, ikaw naman mauuna. Anong expectation mo kay Ma'am Teresa Asuncion naman? Stricto. Kasi, dun sa expression niya. Yun lang? Sige, ikaw na, Kate. Ako naman, nung una, medyo mabait pa siya. Pero nung matagal, nalalaman na lang namin yung ugali niya na ganun pala, apaka-strict niya magturo, dapat walang late, dapat nakikinig, dapat yung cellphone nakatago. Hindi naman kami sanay dun. Maging late. Ako rin naman noon, yung expectation ko yung mabiit siya, yung hindi siya stricto. Pero habang tumatagal na guro natin siya doon sa iTech natin, is parang yung
ang hirap. Alam mo yung lahat dapat na estudyante recite. Kaya yun yung nahihirapan din ako kasi pag malas mo, mapupunta yung di mo alam na sagot. Kaya yun lang yun ang expectation ko. And yun, stricto talaga siya. Ikaw naman, Yung expectation ko kay Ma'am Narciso, obviously busy siya sa office kaya hindi tayo nag-meet. Tapos yung first impression ko sa kanya naman, parang chill lang. Tapos yung sa Baboli Tagalan na, nagiging stricto na siya from yung pagturo niya, yung anong pa yung mga parang discussion. Tapos mas okay lang naman yung stricto niya pero wag naman sobrahan. ikaw Tristan, ano naman? Halos lahat naman tayo, magkakapareho yung sinasabi. Pero ako kasi yung experience ko noon, grabe. Ako yung unang pina-questionan. Ako pa yung una-unang natayo. Tapos lahat na dun sa likod, tuloy-tuloy nang nakatayo doon hanggang paharap na. Kaya doon ako medyo nabigla kay Ma'am Teresa. Sige, ako nang bubun. Ako naman. Sige, ko na nga lang. Ikaw na. Gusto ko rin mag-bulot kanina tayo. Dapat kasi salitan. Ganun lang. What have you learned about the internet? How powerful is the internet as a tool for societal change? Ikaw, ano? Ay, ko naman na Carlo, Paano, ikaw yung nagbunot what did you learn about the internet? Matagal ko nang natutunan yan nung grade 6. Madami yung matutunan sa internet dahil it is a network of information na pwede mong pagko-compliant. For example, ano tawag na doon? Ika-cramp mo na lang sa isang lugar, kaya pwede mo na lang parang bunutin yung mga information doon. Pwede kang, for example, yung mga kailangan mo sa eskwelahan, pwede kang kumuha doon sa internet ng parang pag-basean mo or basis. Pwede kang kumuha doon para may information ka doon sa kailangan mo sa eskwelahan or yung topic mo. Madami talaga sa internet, pwede kang mag-search na lang at mabilis ang access, easy lang po. Ikaw naman. Para sa akin, ano ang natutunan ko dun sa internet at kalakas ito? For me, ang pag-aralan ko sa internet ay isa itong importante para sa ating daily life kasi dito tayo makakakita ng mga informasyon na kailangan natin at easy access sa mga communication and entertainment. So, how powerful nga ang internet? Para sa akin, powerful talaga ang internet kasi pwede siyang makasira at makatulong sa ating mundo. Example, yung activity natin noon, yung napanood natin about yung Yung doon sa Myanmar ata yun. oo, basta yun na yun. Yun ang Yung effect ng paano Paano na-apekturan ng social media yung yung mga how did social media affect the whole entire isang grupo. Isang o society. ethnic group, paano nila napatanggal sa isang country yun at inanex nila sila. kaya yun, isang powerful talaga ang internet kasi sa mga pwede nang gawin ito sa ating mga bagay-bagay. Ikaw, Alicia? Ano yung natutunan mo? Sagot. What I learned is think before you click because the internet is wide and parang yung sinabi nyo na yung tungkol sa activity na pinanood natin. Ikaw, okay. Ano naman sa'yo? Pinaka-learn ko ay yung na rin sinabi nyo na kapag meron kang gustong i-search sa internet, pwede mong makuha doon. At saka yung pinanood natin na Activity. yung activity. Kaya malakas talaga or powerful yung internet kasi yung mga pwede nang gawin. Kaya dapat avoidan natin ang paggamit o be discipline at wag natin gamitin ito para sa kakasiraan ng isang tao o ng isang society. So, next, ikaw naman pumunot. Yung mga babae naman, sino sa inyo? Ikaw. May nahulog. Tapos na yan? Tapos na? Okay. Basahin mo. Basahin What mo. were your expectation for Sir Lord Damaso? So, Sino tatanungin mo? ikaw na lang. Oo. What is expectation for Sige lang, Sir sige Lord lang. Damaso? Okay lang Tagalog. Okay lang mag-Tagalog. Okay lang mag-Tagalog. Pwede mag-Ilocano pero hindi yung diretso. First, expectation ko kay Sir Lord nun, mabait talaga siya. Kasi kapag dumadaan ako sa classroom nila, palagi siyang nakangiti. Tapos, kapag naman, ini-smilean ko siya kahit di ko ka-close nun, ini-smilean din ako. Kaya ang expectation ko sa kanya nung nalaman ko na siya yung aming guro sa E-Tech, masaya yan, marami kayong matutunan, tas mabait pa at
Tapos nakikisama sa mga estudyante at sa mga trip nyo, sinasamahan niya kayo. Ikaw, Alicia, ano naman yung expectation mo kay Sir Flor naman? Ang expectation ko noon is parang kaugali niya si Sir Ricky. Yung parang ginagawang biro, yung biro-biro lahat ng Pero may natutunan ka. Ayun, ganun. hindi naman po nung biro-biro, may Oo. ano naman May yung mga seryoso. tinuturo ni sir na may meaning sa atin. For example, yung mga lectures at natin. Sinisingit niya lang yun para may kuha yung interest. Para sa akin naman, expectation ko noon, syempre noon, di ko pa kilala si Sir Flor. Yung expectation ko noon, yung pinaka-stick talaga, parang kay Ma'am Teresa, yung na-trauma ako, gano'n. Pero hindi Same lang, same Hindi lang. nasisiraan, hindi nasisiraan. Ilang weeks na tayo yung Ma'am Teresa eh. Oo, Pero ilang ganun, weeks na. pero ganun lang, expectation ko stricto. Pero noon, habang tumatagal, nakikita natin na hindi naman siya ganun ka-stricto and fun siya magturo, di ba? Pero, at stick siya sa mga submission ng yun yung Yun stick. lang. Pero, okay yun kasi natutunan na natin na hindi maging late sa mga deadline natin. Pero Kaya madami okay pa lang rin. yun. Pero madami pa rin dyan, yung mga Yeah. nagpapasa ng late. Isa na ako Sige. doon, isa na ako Sige. doon. Di ko Oh, pa ikaw naman, yung ikaw isa. naman, Tristan, ano yung ano mo kay Sir Flor Ang noon? yung expectation ko talaga noon, kasi kapag nakakasalubong natin siya noon, talagang parang hindi siya naka-smile, naka-ano lang. Kapag But sa akin, ini-smile yan. Oo nga, naka-smile nga sa'yo kasi pero sa akin kasi kapag nakakasalubong ko, parang masungit siya na naglalakad. Yun ang expression ko noon. Kaya yun ang una. Pero habang tumatagal din naman, yung nag-activity tayo noon sa Google Form, yun, nakakwentuhan natin, nakabanding natin siya. Nako, nakakonect tayo. Naman ka naman yung expectation kay Sir Flor kasi nung sinasabi nila na strict siya nung first day pa lang natin na na-meet natin siya. Tapos sinasabi niya, pinamukha na lang nila, pinamukha ni Sir sa atin yung mga activities natin. parang simulan na yung stress. Pero nung patagalan na, okay naman, nag-connect mo si Sir kasi nakaka-relate sa'yo. Kasi alam mo yung mga teachers na iba dyan, hindi Oo, nakikipag-connect. kasi halos yung mga bagong teacher kasi ngayon na Ay, parang sa akin yan! Ay, talagang barkada ng mga estudyante na talaga. Talagang nag-enjoy. Ayan. sarap pala ng pag yung So, next na guys, next na. Ikaw naman, Alicia. Alicia. Ikaw naman, Alicia. Painumin niyo muna. Nanginginig pa ako. Hindi, nanginginig na yan eh. Iyan natin ang question. Baka mahulog yung baso. Hawakan mo muna, Kina. Ilagay mo muna. Iinumin na ni Kika yung... What was your funniest experience for our subject eating? So, ano yung sagot mo dyan? Napahiya si Christian. Sa legit, yung ipahiya si Christian. Kasi, ang alam ko lang na wala sa atin nun, si K, kasi siya yung absent nun. Nung gumagawa tayo ng Google Form. Di ba pinapahiya natin si Christian nun? Lahat tayo nagpapahiyaan eh. Pati ako nadamay. Grabe naman kayo. Ginawa niyo kung nagsusugar mami. Grabe. Matanda target. Ikaw, Alicia, tuloy mo yung sasabihin mo kanina. Wala? Wala. Seryoso lahat. Seryoso lahat? Grabe naman. Ikaw, wala rin? Ano yan? Oh, grabe ah. Oh, grabe. Ni Idin. Ay, noon kasi si Kristan, napaano siya. Yun, napa-answer Yun. siya. Ay, Yun. Sige, kaya mo yan. kaya yan. Tapos siya lang mag-isang tumayo noon kay Ma'am hindi siya lang. lang. Ma'am Hindi lang- Teresa. Oo, kay Ma'am Teresa. Pero Tapos siya noon, hindi alam yung hindi ko na alam yung sinasagot. sinasagot Tapos, kasi English kasi yun niya po. nakakaano kasi nakakatrauma. Tapos, nung pagtayo ko, tuloy-tuloy na dun sa likod, paharap na. Hanggang meron isa nakasagot sa may gitna. Doon napaupo na kami. Ikaw muna, Carla ah. Alam mo yung nag-activity tayo ng Google Docs, yung pinahiya nung nagawa. Ito, yung target naman ni Christian, magbabawal ko naman i-mention yung nangyari. Pero nakakatawa yun. Tapos yung si Christian naman, mas target niya yung mas nakakatanda. Gusto niya yung type niya. Hindi naman kasi gano'n eh. Sobrang seryoso ako nun, tapos nadamay sa mga matatanda. Grabe. Ikaw naman. Ang para sa akin is yung isa nating activity noon, yung anong tawag na doon? Yung vlogs natin. Alam mo, ang hirap-hirap na noon yun, pero ang fun na gawin. At isa dyan ang hindi naggumawa, kaya... Alam ko Sino na kaya? Sino kaya yan? Pero alam ko na lang ang- kung sino. Yung paggagawa ko nun is, yung parang ang ganda talaga gumawa nun. At yung mga video nyo is nakakatawa.
Yun lang, ang saya naman yung mga video nyo, pero meron yung iba dyan talaga. Talaga, walang Wala. wala. Walang-wala. Walang-wala Yun lang talaga. talaga. And next question. Next May cook question. pa tayo. Next Next. Cook nga. Ayan na. Mamaya na, kuha na tayo. Tawag yung bowl. What is your hated subject from our heat tech? Oh. Wala naman akong hate, kasi more on tech kasi ako kasi I'm mostly interested in e-tech as it is like when I was growing up, it was my it was the thing that I was surrounded with. Kasi palagi ako ng computer dati. I mean, I'm not an outside person dati. Pero nung like around 6 years old ako, nalabas-labasan na ako. Labas na ako. Kaya pinapagalitan ng parents ko. Pero on e-tech, let's go back to the topic of e-tech. Mas gusto ko kasi e-tech, wala naman akong heated experience. But sometimes yung pre-pressure ka ng mga teacher, ipasa mo na to. I mean, sure, natapos ko na, hindi naman ako na-pressure ng ganyan. Pero mas okay pa rin na kalmahin mo muna yung trabaho mo kaysa i-stress mo yung sarili mo sa mga bagay na kaya mo namang gawin pero stress mo pa rin sarili mo. Kaya wala naman no hated experience dito sa e-tech. Ikaw, Alicia, what was your hated experience for our subject e-tech? Para sa akin ay yung vlog. Because Okay. there are a lot of difficulties in yung pag-video ko. Like, yung manok is... Yung Maingay. maingay yung mga manok, Oh, gano'n. at yung yung Ano, mahina, mahina yung yung boses mo. shake-shake yung kamay ko. Ay, shake yung camera, gano'n. Oo. Pasmado ka ba? Isama mo na rin yung mga aso ng tawag na tawag. Lalo isa dito, hindi pa tapos. Ikaw, Kay, Ako ano naman, naman yung hated ano, experience mo? Wala akong hate sa e-tech kasi mostly pag vlog. Part talaga ng e-tech yan. Tapos yung e-tech, makakailangan natin yan pagdating natin sa college. Kasi sa college, madami yung mga gagalawin sa laptop na pwede mong kunin yung mga impormasyon na tinuro sa'yo para may apply mo doon. Kaya wala akong hate sa e-tech at nakakatulong sa atin yun, lalo na sa atin. Yun lang. Ikaw, Tristan, ano naman? Bago ko muna sasagutin yun, Okay. nais ko lamang i-shoutout yung isa namin kasama, si Darren May Malda, na wala ngayon. Kasi, Enjoyin mo muna yung pagkain mo dyan sa La Union. yay! Hindi namin siya makontak kasi nasa La Union siya at May kasal na inattend. May kasal na inattend at tapos baka mahina yung internet nila. Hashtag lechon. Igado na rin So, tuloy mo na. Ano ulit yung tanong? What was your hated experience in e-tech? Pagkain kasi inisip mo muna kasi. Sorry naman. Oh. Ang pinaka-hate ko talaga nung nag-recite talaga ako nun, yung ako yung nauna, yung Oo. napatay ako. Yun talaga yung pinakayo ko kay Ma'am. Yun talaga. Ano naman yung feeling mo noon? Kinakabahan, syempre. Ah, Tapos, nanginginig na parang nagagawin. Nakatayo na ako sa ucho. Kulang na lang mapunta ako sa clinic nun eh. Grabe naman, over naman. Hindi, grabe talaga. Iba kapag ikaw yung nauna. Tapos ako pa yung pinakamatagal na Hindi nakatayo. pag talaga, kapag ikaw ay kinakabahan, hindi mo na alam yung gagawin mo. Nginginig ka pa. Oo. Oo. Talaga. Kaya nga nanginginig ako nun sa likod eh, mag-isa Yung nakatayo. palagi- Tapos buong klase all eyes sa akin, grabe, nakakatakot. Sino hindi maulay? Ikaw lang kasi nakatayo. Kaya nga eh. Tapos pag di mo pa nasagutan, tatayo ka doon hanggang sa may makasagot. Kaya nga, yun ang ayaw mo nung Ako naman experience. yung mas hated ko is yung kakatapos lang natin na activity. Alam mo yung online survey form natin kay Sir Flor. Alam mo yung pinakahirap doon, yung hindi ko naman sa sinisira pero yung pinaka-hate ko doon na part is yung pag-survey ng mga respondents. Alam mo ang hirap, kailangan mo pang mag-share ng mga friends mo, tsaka yung mga kasama mo pa dyan, magsisin lang kahit hindi sinasabihan mo na mag-share ng form natin, hindi mo nag-share, tsaka mag-delete reply pag gabi na. Ay, yun yung mas hated na experience ko doon dahil mahirap at tsaka walang cooperation yung kakampi ko noon. Noon. No, kahapon pala Noon daw. Kailan yun? 2020? pass. Sige, next. Ito, review. Wait lang, kayo muna magbabasa. Pag naulit. What have you learned about the internet? Naulit na Ay, yan. naulit. Naulit. Ulit na. Ito pa, Ulit ka ulit. kung naulit na naman to.
What breaks exposure on Ma'am Rose B. Gaudio? Oh! The OG! Yung OG namin, grade 11 pa lang teacher na namin. Alam mo si Ma'am Rose B, siya yung nag-inspire sa akin. I mean, madami akong natutunan sa kanya nung grade 11. Siya pa yung palagi nang kausap ni Renz. Palagi na kung may sinasabi kami about stock exchange. Yung sinasabi ni Ma'am na napalpak siya ng stock exchange. Alam mo, si Ma'am Rose B, mayroon siya yung parang way na pagtuturo niya, nakaka-enjoy. And then, hindi naman namin hinate sa Sir Flor, sorry hindi naman namin hinate. Pero si Ma'am Rose B kasi, yung matagal mo ng experience, like, for like, nearly a year and a half na. Year and a half? Oh, year and a half. May ka ng connection sa kanya. I mean, your connection to Ma'am Rose B, like, tinuturo ka yung best, siya yung kinonsider ko na like, second best na teacher na hashtag Sir Roxy. Respect. Pero may Ma'am Rose B talaga, siya yung pinaka-best na teacher na nagturo sa akin ng math. I mean, dati hindi ako interesado sa math. Ngayon, interesado ako. Tapos, ngayon na naman e-tech. Mas interesado na naman ako. Pero naman yun ang malasan mo yung nag-transfer si Ma'am dahil para magturo ng math ng mga juniors dyan. Grade 11 bro. Kaya bukod sa Ma'am, return to us. bukod sa e-tech na nagturo din si Ma'am Rose B sa amin ng math noong grade 11, di ba? Gen Math Statistics. At doon namin nalaman yung mga, syempre mahirap talaga yung math, pero sa tulong niya, na lagpasan natin yon, na kaya natin, di ba? Mas naging madali yung Ngayon, natin. mas madali na yung pagkaturo niya. Ngayon naman, nag-e-tech siya, pero dahil sa circumstances doon sa grade 11 ba yun, o junior high school, na-i-transfer siya at sumunod si Ma'am Teresa. Hindi naman sa naninindira na naman, pero sinasabi lang namin is, mas comfort zone na namin si Ma'am Rose B kasi mas matagal na namin siyang nagguro kasi hindi lang sa e-tech, pati na rin sa math. Kaya mas para sa akin, yung expectation ko noon talaga sa kanya is yung good siya, hindi masyadong stricto. Tama lang yung stricto naman niya. Kaya para sa akin, perfect na siya para sa akin yung guro. Sino pa yung hindi nakasagot? Ma'am, kung pinapanood mo to, we love you. Come back. Ma'am Rose B, simula pa nung grade 11 kami, nung nagturo na siya ng math, akala ko nun mahirap. Kasi yung math kasi, pinaka-hate ko na subject. Pero nung pinaliwanag sa akin na maayos ni Ma'am Rose B, dalawa kami nung nagtanong, pinaliwanag niya at, ang dali lang pala, ganun. Tapos pinapa-answer pa kami sa harap para maging part din kami ng kanyang Presentation. Tapos yun, dinadagdagan niya yung points namin at grade sa mga recitation namin. Kaya yun, paka-fun naman niya magturo. Lalong-lalo na noon sa e-tech. Kasi, minsan siya, hindi nag-strict na English siya, nag-Ilocano din siya at Tagalog. Kaya Kaya nga. kaya yung e-tech nagiging Tagalog na rin sa kanya at hindi na English. Multilingual na. Ikaw naman, Ikaw na, Alicia. Alicia. Ano naman? Yung expectation mo noon? Tulad ng sinabi niya. Sinani. ganun din. Sige, Yung, tayo na. yung mabait siya ka Mm. yung maintindihan niya kapag yung nahihirapan ka is tutulungan ka niya. Tutulungan ka niya. Yun lang? Sige. Next question, Lang ako. Tristan. Ay, Nakalimutan niya. Nakalimutan niya ako, pre. Sige. Ano ba ako? Pinakalimutan ka namin paano yung kinalimutan Isa ka mo ng yung vlog vlog mo. to. Sige, tuloy mo na. Ikaw na. Sige. Mag-English naman Kaya na kasi Ma'am Rose B nagtagalog kasi na rin po. talaga, grade 11 pa lang. First grading pa fourth quarter namin. O first semester to second semester, siya na yung guro namin ng math. Yung way na pinagturo niya kasi mas madali namin naiintindihan yung mga solutions sa math noon. Kaya doon ko na si Ma'am Rose B na naging favorite teachers ng math. Yun lang. Yun lang. Sige, bunot ka na isa. Ikaw na. Ako na. Pag naulit, Wala yun. Busin ba natin yung question? Sige. Hindi, kung ano yung kaya natin natapusin. Pag naulit-ulit na yung mga tanong. Kasi, dalawang copies yan. Para Ulit na naman. Wait lang, naulit na naman to. Wag Ulit na. na. Ulit. Dip natin sa chok. Okay, wag ba? Wag dit. Ano? Yan. Wait. What was your hated experience? Ay, naulit na Ay, naman. naulit na naman. Ang daming naulit. Siyempre, Sinag-print. hindi sadya talaga ito yan. ba? Sadya. How to be responsible for using your social media. Okay. Sino naman una? Ako na. Ako na, ulitin ko naman mauna. How to be responsible in social media. Huwag kayo po, firstly, huwag kayo mag-cyberbully. Kasi kung binubully yung mga tao, pwede rin mag-lead sa mga
heavy consequences po. For example, yung mga binuli nyo, parang may mga thoughts na naman na nakakabawal. For example, gusto nyo i-off yung sarili niya. Huwag kayong magsa-cyberbully kasi pwede rin epektuaran yung mga tao. I mean, if you're trying to bully someone to just out of your hatred because they have something you don't have, why hate at them? And instead, why don't you just support them and just say something nice rather than having full of hatred in their social media? Instead of hating, why don't you support? Don't be a hater, be a lover. So, ako, social media, ang paggamit kasi ng social media, marami ang kasabihan. Lalong-lalo na sa pag-post ng mga online. At ang pinakaingatan natin, yung pag-post natin sa mga kapwa natin na binubuli natin sila. Tapos sinisiraan, tapos pag may kasalanan siya sa'yo, ipupost mo siya, itatag mo siya. Tapos pag hindi lang nagbayad ng utang, ipupost mo siya. Siyempre mapapahiya naman yung tao at mawawala siya ng confident na pag lumabas siya ng bahay, tapos nakita niyong post mo, si ganito, ganyan, pinagmamarites ka na nila. Nasiraan na ng Tapos mukha. meron ka naman pera, meron ka naman pangbayad, pero ang mali yun, pinost niya na hindi ka nagbayad, tapos bogus buyer ka pa. Kaya yun yung pinag-ano ng social media ngayon. Lalong-lalo na yung mga bad words na mga lumalabas ngayon sa social media. Marami talaga. Oo. Yun, mag-ingat lang tayo sa paggamit ng social media at mahalin natin ang kapwa natin. Hindi yung sisiraan mo, ganun. Ikaw, Alicia, ano naman yung mo? Sabat mo dahil sa tanong na yun. Don't be open for, Okay, kaya. like hindi, like wag ka mag-post ng mga kung nasaan ka ganun kasi maraming ganun. Ng mga Tsaka- contents, ganon. Huwag ka mag-post kasi marami yung makikita. Syempre, hindi natin maaasahan yung Mga personal information yung mga, mo. kaya nga yung bullying, di ba? Hindi natin maaasahan yung mga judgmental dyan sa FB, kaya, or social media. Kaya, And be responsible posting such stuff. Ako naman is, hindi naman sa it depends talaga sa tao yung paggamit ng social media. Ang kailangan natin is disiplina and respect. Kung wala tayong disiplina, syempre wala tayong respect sa mga ibang tao. Sinisiraan natin gamit ng mga social media like Facebook, like yung isang tao dyan, pinaparinggan mo, di ba? Like something, hindi siya maganda, ito. Tapos kaumagahan, ayan, nag-aaway na kayo dahil Tapos doon. meron pa na ipag-guidance dahil lang doon. Kaya nga, be disciplined and respectful to others sa paggamit ng social media. Kayo naman, ano naman sa inyo? Sa akin, Opo. lang, talaga, irespeto mo na lang yung tao kapag nababash eh. At kapag may kapag may argument kayo ng jowa nyo o sa mga ex nyo noon, huwag nyo nang i-post kasi nakakawalang respeto yun. Tapos sinisiraan mo pa. Huwag naman ganun. Sa hindi po na Bakit eh? pero respeto lang. Respeto lang. Respeto. Sige, topic ako na, JC. Sure, kung JC, ikaw na. Ako na to, una ka tapos na ako. Sige, ako naman, bumuno. Next! I mean, yung mga itong tangang to, minention naman yung mga... Hindi ko alam, mga personal business nila. Bakit? Bawal mamaya, baka mawawala to mamaya. Ito na, What was your favorite activity and why? Alicia. Okay, The, una. Ano? Sige, ako muna kay. Favorite. Like vlog. Kasi yung vlog, nai-express mo yung sarili mo. Parang nagkakaroon ka ng confident na, pagkatapos ko itong nagawa, maraming manonood dito. Talaga? Tapos magugustuhan. Pag meron pang ipopost sa tas magkakaroon ka ng pera. Yun yung pinakagusto ko yung vlog na ginagawa natin. Kasi marami yung nakakakita ng iyong talento gaya ng iyong pag-vlog. Ikaw naman, Tristan, ano yung favorite activity mo sa Ethan? Favorite activity ko yung paggawa ng Google. Kasi mas ako dun. Mas na-practice ko kung paano gumamit ng computer or laptop para sa pag-type at kung paano yung tamang hand position para sa pagpindot ng mga buttons. Para sa college mo na rin, di ba? Yeah. Ikaw, JC, ano Lahat. naman kayo? Wala akong ayaw dun sa Kahit computer. isa, yung favorite talaga, pinaka-favorite. Lahat.
Pero Wala akong problema. Hindi yung narinig nyo ba na ba akong nagko-complain dyan na ayaw ko itong gagawin ko. Hindi ako Sige, ganun. Alicia, ikaw na nga. Ikaw na. Lahat kasi challenging, matututunan mong mag-manage ng time. Kasi may mga deadlines yung pagpasa ng vlogs. Tapos Siyempre. yung articles yun. Paggawa. Ako naman is yung favorite activity is is actually ngayon yung podcast natin. Nakalimutan niyo is Ay, because oo na. nakalimutan niyo yun eh. Kasi we are open ngayon at saka nagkukwentuhan tayo na parang wala lang naka-video or walang camera dyan na tumitingin. Na umalis yung isa namin kasama at Yung tinignan. camera, oh. Wow, sige. Walang camera. Sige. May camera doon, no? Okay, next question. Wow, sige. Fourth wall break. Oh, Oh. What's your funniest experience for our eating? Ano Ay, ba tapos- sin? sige. sige. Ang ulit-ulit naman lahat. Siyempre, 2 copies yan. What are the skills you learn from different activities and how they will help you in life? Oh, Oh. madami to kasi Yung ano, in E-Tech there's a lot of possibilities that you can enter. For example, you can go to like engineering. Pwede kang gumamit ng mga, for example, yung mga software na nandyan sa E-Tech na pwedeng ituro sa'yo. And there's a lot of, multiple possibilities na pwede mong how do you say it? Yung pwede mong pasukan. Madami kang pwedeng pasukan ng mga trabaho with E-Tech. Either it is in your, anong tawag nito? Gusto mong punta na career, for example, gusto mong maging, anong na dyan, yung software engineer, pwede kang pumunta doon. Madaming talagang open na, madaming open, mag-open ng arms nila para pumasok ka doon with your knowledge in E-Tech. Pero anong kukunin mong course, for example, kukuha ng, yung mga course na, ano yung mga course na, Na, yung papasukan ni Michael sana, yung kaibigan natin, hi Michael, sabi mo. Ano yung papasukan niya? I think PMA siya ngayon. Hindi, sabi niya may papasukan siya sa MSU na klase, yung course na. Nakalimutan ko na. Basta Yun na lang. it's connected to E-Tech still. Kaya, there's a lot of open possibilities for you to enter with just E-Tech, your information in E-Tech. Either in academic career or personal. For example, yung personal, natutunan ko na paano gumamit ng mga Google form. I mean, it's easy to use, easy to access, good yan. Tapos, yung mga, tawag na nun, yung mga software na hindi ko alam na, ngayon, alam ko na, for example, yung paggagawa namin ng mga, yung flyers, yung sinasabi ni Sir, may binigay sa amin. Tapos si Ma'am Teresa may binigay rin yung mga apps, for example, na dalawa, hindi ko na alam yung mga pangalan. Pero it gives you an open idea that the internet and social media is open to a lot of resources that you can access easily. Kaya, yeah, yun lang. Sa akin naman is, yung na-learn ko is, or natutunan ko sa E-Tech na importante sa aking buhay is yung paggawa ng mga online surveys, paggawa ng website, at iba't iba pa. Dahil ito, pwede naman natin gawin or gamitin ito sa college life natin. Improve ng natin yan, E-Tech yung mga yung tamang natin, yung hand gesture dun sa pag-type ng paggamit ng laptop at computer, ganon. Tsaka, yung mga technical na activities na pwede natin gamitin, yung social media at yung mga pwedeng itulong yung E-Tech talaga sa atin. Kaya, para sa akin is madami yung tulong niya sa atin kasi para na rin sa ating mga daily life, communication, entertainment, and pati na rin sa educational purposes ng isang E-Tech. Kaya, yun talaga, yun lang para sa akin. Ikaw naman, ano naman yung Ay, si Mark muna kasi busy Ikaw muna, sa board. busy sa Ano ulit yung question, pre? ano daw? Anong natutunan mo sa E-Tech? Oo, na pwede Either- mong that will help you in life or academic career and personal. Yung nakakatulong sa akin. Oo, ano yung natutunan mo? Skills or... Yung sa pagtatype. Mm-mm. Yun yung natutunan ko. Kasi nung first time ko mag-computer, ganito ako mag-computer. Parang lahat matanda. naman tayo, ganun. Anong lahat? Hindi ka ba nagganon noon? Hindi, since Eddie Goods, ikaw Hindi na. kasi yung computer teacher namin doon sa private school, na pinuntahan ko dati, ganun tinuruan kami paano mag-type. Kasi hindi ko pa alam mag-computer ng maayos dati. Kasi yung naglalaro ako, nung 6 years old ako,
pumupunta ako sa mga computer shop, yung mga kasama kong parang street kids dati, naglalaro, tinuruan nila paano ako maglaro ng computer, magkaparehas lang sila mag-type. O, yun. Kayo naman, hoy. Ay, ako naman, ang natutunan ko sa e-tech, yun, yung sinabi nila, pagta-type at tamang pag-ano ng And hand Hand gestures. Tapos, Paano ba yung hand gestures? Paano? Paano? kasi noon hindi ko alam, Ganyan those kasi noon hindi ko alam gumamit ng laptop, kaya nung binilhan ako ng laptop, paano yan, hindi ko naman alam gamitin. Oo. Tapos, laking tulong sa akin ng e-tech kasi nakagagawa ako ng mga iba't ibang activities, lalong-lalo na yung Google Form. Mhm. Natutunan ko yun. At may apply ko doon sa college. Kasi important talaga yun eh. Ikaw naman, Alicia, ano naman sa iyo? Yung mga natutunan mo sa e-tech? I have a lot of skills I learned from e-tech kasi may a-apply sa college at sa life kasi in this generation is high-tech na When lahat. high-tech na tayo. Kasi Gen Z tayo, Gen Z. Gen Z na eh. I mean, nakasabay natin, kayo. nakasabay nating umusbong ang, ano tawag doon? Technology. Technology sa atin. Like lahat na is kino-computer. Computerized na lahat. Oo. Virtually, like yung mga, gaya nung pandemic, di ba? Tayo, nag-online, May distance online learning tayo. It's either virtually or modular. Pero marami din naman nag-online noon. Kaya, laking tulong ng internet tsaka technology noon yung, sa pandemic kasi may iwasan natin mahawaan ng sakit. Isingin ko nga lang ito, ano yung mga natutunan nyo sa, like, sa quarantine, about technology? Ngayon, I mean, dilagay tayo sa more on like on-hand na computers or For me, laptops. Ano yung natutunan nyo sa paggamit ng computer doon? Ano yung mga skills na na-obtain nyo sa quarantine? Yung pagta-type ko na. Na-practice mo ng type? Oh, okay. Ako kasi nung quarantine, hindi ako gumamit ng laptop eh. Parang ginagawa ko lang, nagse-search lang ako dun sa sa Google ng mga sagot at dun sinusulat ko na lang parang Bakit bakit Google kasi? Wait lang kasi, internet naman yan eh. I mean, Sige. Wag na ka mag-argument. Para naman sa akin quarantine kasi, more on modular kasi ako. may nagkumatap guys, Wait lang guys. Wait lang guys. Tuloy na lang natin guys kasi more on kasi noon kami kasi dun sa quarantine is more on Wala yung modular learning ako kasi kaya pero may ginagamit akong technology noon yung cellphone ko kasi alam mo noon marami yung nawawalang modular namin sa barangay. Alam mo yung magpapasa ka and then meron nang mawawala pagdating dun sa eskwela kaya yung ginagawa ko noon is gumawa ako ng isang Facebook account ko. Tapos pinipicturean ko lahat ng answers ko. Tsaka, pag may nawala, ito ma'am, may isa-sad ako, ito yung picture na nakuhanan. Kaya, malaking tulong sa akin yung teknolohiya noon. Kasi, it keeps me updated. At, tsaka yung tumutulong sa akin para ma-support ko or ma-backupan ko yung mga sagot ko sa modular ko. Ako noon, laking tulong din naman yung paggamit ng internet. Kasi noon pandemic, alam natin module at lang yung binibigay sa atin. Kaya yon, pag hindi mo alam yung sagot, pwede mong i-search sa Brainly or sa sponsored by Brainly. Thank you so much! Pwede mo I mean, i-search doon. Tapos, kapag na-search mo, pwede mo din naman i-translate sa Tagalog yun. Kaya mas naiintindihan mo talaga. Kaya tulong yung internet sa akin nung pandemic. Kasi ang rami kong natutunan doon. Gaya ng pag-manage ng time ng pag-answer ng module. Kung gusto mo lang i-answer yung module, yun na lang. Tapos malapit na yung Shortcut lang deadline. sagot. Gawin mo na yun. Ganun lang. Hindi natin meron din itong isang yung trick natin noon. Hindi natin na isisinungaling kasi alam naman nila yung pag-share natin ng mga sagot. Oo. Yung trade Saka yung noon.
yung Answer mga hindi key. guilty dyan, yung mga Answer key. innocent na dyan, yung mga answer key, Tapos sa- Answer key. hello dyan. Tapos Answer sa key. module, di ba may answer key doon? Oo. Kukuha Oo. tayo. Puro Pero- tama naman yun. Hindi, meron Meron yung mga mali, meron meron pa rin yung mga mali. doon. Medyo. Dahil din naka-with honors din. Answer key. Answer key is the Answer key. key. Kahit nandun naman sa answer key, check ba yung mga answer doon? Alam mo yung... Ay, alam ko, hindi Yung lahat tanong, tama eh, doon. Hindi yung mga tama kasi dinoble check pa namin mga questions eh. Kaya nga, meron talaga yung mga hindi tamang sagot. Kaya yun. So, yeah, next question. Next question, Mark, akin nga yung boom. Okay. Ay, Ano na ulit? anong What ulit is the na? most memorable part during your journey? Ah, Ah. Ano yung mas ma-memorize you or Mem- memorable? Memorize. Yung Memorize. pinaka naiwan sa Memorable. memorya ninyo. Oo. Kailatak sa memoryan nyo na experience nyo sa kita. Yung Napatayo mga, si Mark. group activity. Oo. Kasi, fun yun. Ganun. Fun. Oo. Ikaw na nga, Kay? Ako naman yung group activity din. Kasi sa group activity, nag-open kayo, nagbre-brainstorming kayo. Brainstorming. Nagbibigay kayo ng impormasyon sa bawat isa, tapos i-correct mo pag mali siya, gano'n. Tapos papakinggan mo yung side niya, tapos pagkikinggan mo yung opinion niya, parang, nakakatulong din naman pala ako. Tama naman pala yung sagot ko. Para sa akin naman, dun sa mga group activities natin, dahil mixed emotions ka, di ba? Meron yung time na magkakagalit, yun, alam mo yun, tamang ano lang, mixed emotions, kaya, wow, hindi nag-aaway din kami, pero, Stick to yan. nag-aaway kami, pero, Walang Strict ano, na ito tampo. kasi walang tampuan, ganon, Walang yung, sama ng loob. walang sama ng loob, pero yung mga group activities namin is fun kasi mas ano kami, mag-open kami lahat at may open opinion, ganon. Lahat kami nagsasabihan, yung mali namin, yung mali niya, Hindi lahat, ganon. Para itama namin. Hindi lahat yung dapat is yung kamali niya, wag mong sabihin tsaka i-bash mo na lang, i-bully mo. Dapat sabihin mo naman yung yung mali niya para itama niya. Ganun lang naman kaya. At dahil sa group activity, naging close kami. Oo, mas close na kami ngayon. Kaya yun lang naman. Kaya yun yung mas memorable part para sa akin sa inyo. Kayong dalawa. Memorable ngayon. Nag-enjoy kami. Kumakain. Kumakain. Kakain. Pinaka-enjoy. Pero yung dalawa sa akin, yun ang pinaka the best sa akin na journey ko. Kasi yung isa, yung napatayo ako. Ay, hindi yung journey. Oo nga. Roadblock yun. Wait lang, Ah. journey pa rin yun kasi napatayo ako mag-isa doon eh. Na-roadblock. Tapos yung yung pagbabanding natin dun sa paggawa ng Google Form. Yun. Sayang lang kasi wala si Darren May Malda. Shoutout sa kanya. Kasi nga, wala siya ngayon. Hope pini-enjoy mo yung leksyon. Eh! Ika the moments. Okay. Shanghai kuma Shanghai. Wag Sila mo naman. muna, Kayo mamaya. wag Kayo ako. mamaya. Kayo mamaya. Wag munang inom-inom, Sige, Darren. basahin na. Basahin. Basahin ko na to. Naulit na naman. Sige, nabumunta na. Marami yung naulit kasi. Naulit ko. Pag wala na What is is your advocacy? How did you come up with it? And what is important? So, Ayan na, ayan. Ayan. Ito, grade 11 pa rin yung advocacy namin. Si Renz yung mostly nag-create ng idea yun. Yung Greenway. I mean, yung Greenway, yung activity namin dati dun sa anong Sa DISS. Oh, DISS. Oh. Yun yung active, yung advocacy namin kasi our surroundings is very, very dirty when it comes to trash management. Kasi yung mga tao ngayon, parang akala nila pwede nilang magtapon-tapon sa labas, sinisira na nila yung mga... Kaya we started a Greenway for our cleanliness in our environment and avoid pollution to have a better and safer environment when it comes to, for example, yung mga parks dyan. Pwede mo na nang puntahan ng parang pupunta ka doon tapos nadismaya ka dahil ang dumi-dumi. Ikaw ba, na-enjoy mo ba kung mayroong daming basurahan sa park? Siyempre hindi naman kasi alam mo yun, nakakasira sa environment natin. Kaya ang Greenway is ginawa namin yun para sa environment natin. Para malinisan at ma-avoid natin na masira ang ating environment. Kasi dahil sa waste pollution, parami yung basura natin, yung mga plastic waste pollution at iba pang pollution na pwede mong alam mong pollution na iba't iba dyan. Kasi nga, dahil dito nasisira yung environment natin, nasisira yung ecosystem, yung mga tirahan ng mga Animals. animals, tsaka
Ganon, kaya kailangan ng Greenway na to para i-avoid natin and save our environment. Kaya check out our website and our Facebook page and email. Tignan mo na lang yung aming contact number sa This Way to Greenway Facebook page. Nandito po sa baba, nandito po sa Team Filipino Point ko, lagay mo na Wala lang. dyan, wala dyan. Nandun, o dandun, hindi ko alam. Baka Nasa nandito. screen, nasa screen. Okay Baka naman, nasa kaya mukha naman. ni Okay, o nasundan dito. So ako naman yung advocacy namin na green. Pindutin niyo Kasi yung Greenway, as in green, yun talaga yung paglilinis sa kapaligiran. Dahil kapag naglinis ka sa iyong kapaligiran, nagiging maganda yung ano mo, di ba? Tapos, yung advocacy namin, nakakatulong ito sa lahat. Lalong-lalo na sa mga barangay. Kasi kapag hindi mo i-apply yung advocacy namin na paglilinis, hindi magiging maganda ang iyong barangay. Lalong-lalo na sa mga basura. Pagtapon ng basura sa mga kalsada o di kaya sa mga ilog. Sapa. Oo. Kaya pag ilog, kaya pag umuulan, ganun. Kaya yung mga isda namamatay dahil sa mga basura. Ang panghipa ng amoy kung yung lalakaran mo yung sa tabi niya, tapos naaamoy mo basura. Uy, putik. Tapos, Baho. Lalong-lalo Tapos- na kapag kumakain ka, no? Ay, Meron pa yung Enjoy na enjoy yung Enjoy. amoy ng nakita mo yung basura. ano. Meron pa yung mga yung kanal na puno ng basura. Di ba kapag dumadaan ko, sobrang baho talaga. Kaya kapag nililinisan nila kapag every week kada Baho. barangay, sobrang baho talaga. Kaya, Kaya palang baho mo. ay grabe. Ay grabe ka naman. Ikaw, Alicia, ano naman sa'yo? So, our advocacy is Greenway is si Renz talaga is Makimute yung na tong nakaisip cellphone. kasi yung sabi nila nung grade 11 pa. Importante ito kasi may mga ways sa aming Facebook page sa website Oo. na nakakatulong sa kapaligiran. Na tumutulong din sa ating sa ating sarili para lang Tahanan gano'n. Oo, tahanan Kaya para disiplina natin. matulungan natin hindi lang ang environment o kapaligiran, pati na ang sarili natin at kapwa nating tao. Ulit Dahil- po, pindutin niyo po yung link sa baba. Nandun po yung Oy, website tama na namin. advertisement. Hindi, pindutin niyo pa rin po. Ikaw na, sige. Ah, Question gusto na. Next question na, pagod na. So, Ay, pro ulit na yan. Na yan. Sana hindi na to naulit. Naulit Oh, na naulit yan. naman. Sige. Kaya mo yan. Naulit na Last naman. Last two, wala na. Tignan natin. Yan yung mag-cap. Naulit na naman. Naulit na naman. Oh, naulit na naman. Sige. Last question natin today is... Ano? Sino ang pinaka-hate mong teacher? Hala, Ah, uy! hala! Uy, wag! Uy! Okay, ako na kain. Sergi Bo! Uy, itek lang. Itek lang? Itak lang ha, itak lang. Itak lang, Ma'am. grabe. Po. Ma'am, sorry ah. Ma'am Teresa. Ala. Ala, ma'am! Wala, baka Parang ayoko na. magsalita, guys. Ma'am, kasi nung una, Hindi naman hit ganyan doon. Hindi naman hindi naman sa pero- pinaka-hate. Kasi nung una, Wag ma'am, ipasa niyo po kami Love you! Love you. kasi nung una, No ma'am, offense po. akala ko nun, mabait ka talaga. Kasi, pinagsusuot mo pa kami ng ID, tapos pag walang ID, pinapa-answer mo kami ng mga question, tapos pinapatayo. Tapos, Kung may ID, maganda pas to, points. makakatuto kami. Kasi pag college, ganito rin naman yung hahantungan namin. Kaso, ang hate, Ang hate, wala hate. Ma'am, kaso ang ayaw ko sa'yo, ma'am. wala ang ayaw ko. Hello. Sige, sige. Ma'am, ikaw lang. puro kasi siya, English. Tapos, ang bilis niyang mag-discuss. Opo. Parang, pag isang second lang, tapos na yung discuss. Tapos, yun? Tapos, pag magtanong ka sa kanya ng Tagalog or Ilocano, sasagutin niya naman niya ng English. Kasi hindi mo yun maiintindihan. Tapos, ang hate ko lang yung hindi mo kami masyadong namimit at late ka palagi. Kasi need ka rin namin na i-tech subject namin. Pero Yung hindi, first version namin, hindi naman sa naninira, pero kasi mayroon siya kasing ginagawang importante rin, kaya hindi niya mabigyan ng time yung aming section noon, ng mostly time niya, kasi meron siyang importanteng gawain doon sa office, kasi nga substitute lang siya sa una naming teacher. Pero meron na namin kaming teacher na iba, kaya okay lang po yan, ma'am.
Ma'am. Sige. Peace, ma'am. Peace. Ma'am, peace. No hate, dapat love. Oh, ikaw naman, Tristan. Ikaw na ang susunod. Kahit anong pa naman sabihin ko, alam nyo na lang kung ano yung sagot. Sige, ano. Makakapareho tayo, pre. Ano. Hindi sabihin mo dapat. Yun lang kasi, ang ano ko lang talaga kay Ma'am Teresa nun, ang stricto niya sa klase. Yun lang talaga kasi dapat full English talaga kapag sumasagot ka. Huwag yung magtatagalog o mag-Ilocano. Kailangan talaga English. Tapos medyo mas nanenervyos ako sa kanya kapag nasa klase na siya. Pero ang maganda lang naman kay Ma'am kapag family siya eh. Naka-focus siya sa pamilya na kapag tapos na yung klase, talagang focus lang siya sa baby niya, sa asawa niya. Yun lang. Ikaw naman, Alicia. Ano ang pinaka-hate mo doon? Pare-pareho naman. Peace! Ma'am Teresa kasi, the way, yung pagtuturo niya sa discussion, ganun. Yung tatayo ka, tas English. Tapos all eyes pa All yun. eyes yung classmate, di ba? Ako naman is, alam nyo na yung sagot, ay. Alam nyo na. Kasi yung hindi naman sa hate, pero I don't like it lang naman is, the way yung presentation niya kasi, parang yung lahat dapat is fair, tapos answer lahat, pero wag naman sana lahat kasi meron talaga yung mga ibang classmate natin na hindi alam mag-recite, hindi rin alam sumagot, pero sa way niya or technique niya is nakatutulong ito sa kanila, pero wag naman i-force natin yung pag di nila talaga alam, at wag naman punishment yung mga hindi makakasagot kasi syempre di nila kaya. Kailangan nila ng experience o kailangan nila ng teacher or guro na pwedeng mag-enhance sa mga nila na sa mga kakayahan nilang sumagot. Pero wag naman na at the point na may punishment. Yun lang naman yung Kasi ayaw ko doon. kapag pinatayo ka ng isang Oo. guro, parang para sa akin, tapos nakatayo ka lang, Oo. oo, mapapahiya, tapos parang pinagsasabi nila na, ay, good yan, Or ganyan. ano, Been parang there, done punishment that. niya sa'yo yun, di ba? Yun yung kasi naninira kasi yung mga part ng mga guro is yung mga nang papahiya sila. Yun lang yung kinakahit namin na part, yung pagpapahiya sa amin. Yun lang naman yung sasabi namin. Ikaw naman, JC. I invoke my right to self-incrimination po. Hindi I invoke my right to self-incrimination po. Okay, JC. Oh, sige. Okay, ma'am, yun lang, Ma'am Teresa, yun lang is opinion namin. Sorry ma'am, tinashtok ka Ma'am, namin. Love namin po kayo, and because nakakatulong din naman kayo, ma'am, and your way of teaching is unique, ma'am. It helps us more, but at the malapit sa linya, yun. Ken, ma'am, Boundary po, nandito na po yung boundary po. Ken, Kaya, ma'am, thank you kasi, I mean, in college, kasi talaga, ganun po talaga, and thank you for teaching us the way kung paano ang college experience talaga, and kung ganun ba talaga, thank you na lang namin kayo kasi nakakatulong ito sa amin at para sa aming classmates. Even though we hate that part, ma'am, we still love you, ma'am, and we like you, ma'am. Sorry for trash talking you ma'am. Peace, ma'am, and Pero, no ma'am, offense. nagkakaroon kami ng confidence sa Yes, ma'am. pagsagot. Ito pa rin, wala pa rin pong confidence po, hindi natututo. Kaya yan, guys, ito po ang aming podcast. At ako si Renz Podcast? J. Anong Narnes. podcast? Podcast po yun. Bod. Podcast. Ano yung podcast? Podcast, JC. Bod, narinig ko pod. Podcast nga. Oh. Ay, nagaling Oh. pala. Argument na naman, guys. So, ako ulit si Renz J. Narne. JC Pascual. Mark Tristan Domingo. Kay Anthony Dembolia. Alicia Mabolo. And this is our podcast. And yung isa namin kasama, Darren May May Malta. Bye-bye. Fresh 107.5. And bye-bye.